pagsasalita, pagdidepensa, or sabihin natin pagtatanggol ni Communication Undersecretary Claire Castro kay Pangulong Marcos sa akin pong personal opinion analysis ay naging epektibo. Alam niyo kung bakit? Ito, pakinggan niyo itong bahaging ito ng kanyang mga paliwanag. Si Yosek Castro. Former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if, he said, even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not the president, not President Marcos. Ayan isa lang ho yan sa madidiin na sinasabi ni Undersecretary Castro na inalimbawa niya na may mas ang dating at ginawa ng pagiging dictatorship ay si Duterte, not Marcos. Wala daw sa karakter at wala ho sa kasalukuyang sitwasyon na makikitaan mo na patungo sa dictatorship si Pangulong Marcos. Yan ang reaksyon ng tagapagsalita ngayon ng Malacanang kahit na hindi siya official press secretary, pero siya mismo yung sumasalo at nagtatanggol kay Pangulong Marcos. Di ba? Na nanggaling kay dating Pangulong Duterte na siya nagsabi na magiging dictatorship ang Marcos administration, ibabagsak ang martial law, hindi bababa sa pwesto na katulad daw ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang kanyang ama. Kaya sinasagot ni Castro. Ngayon, yung sinasabi ko na nagbunga na, naramdam na, tama ang ginawa ng Pangulong Marcos na maglagay ng isang fighter na vlogger, broadcaster at abogada katulad ni Castro bilang tagapagtanggol ng Malacanang. Kasi nagre-react na ang mga kampo ng Duterte. Nag-iingay na ngayon mula nung isang araw pa. Unang araw pa lang ni Communication Undersecretary Castro, bumanat na siya at ginawa niya ang kanyang trabaho sa utos ng Pangulo. Nag-react kaagad ang mga Duterte. Ang ibig sabihin niya, nasaktan sila. Nakakita sila ng katapat. Na kung nagtagumpay ang mga Duterte ng halos 2 taon kalahati, halos magtatatlong taon na ng batikos ng personal laban sa Pangulo, kaliwat kanan, 24/7, sa mga rally, press conference, statement at kung ano, mula sa mga Duterte. Lahat naman sila bumanat Digong, Pulong, Inday at si Basti. Yung 4 na Duterte, grabe yung mga banat nila. On record yan, public knowledge yan. Hindi yan fake news. Pangalawa, okay? Ang issue na sinasabi ng Malacanang press officer ay nagre-react lang sila sa mga ginagawa ng mga Duterte at sinasabi. Pero ngayon, yung mga kampo ni Duterte, hindi lang ang mga Duterte, yung mga abogadong kakampi nila, mga vlogger, at yung kilalang yung mga troll at basher, kanila naman talaga yan Pinipersonal na. Pinersonal si Undersecretary Castro. Ibig sabihin, wala silang mai-counter, wala silang makitang legal at makataong sagot o proseso sa pagsagot sa mga isyong ibinabato ng Malacanang through Undersecretary Castro. Kaya ang ginagawa ng mga nakadikit sa mga Duterte ay personally na lang. Ibig sabihin, admission na wala silang pangkontra. Ang kanilang ginagawa ay mamersonal. Kasi ang personal na argumento o ang personal na atake, hindi yan argumento. Yan ay paninira. Yan ay kababaan or mababang level ng mga statement kung saan nagagaling. Alam mo na kung saan yun. Mga kaibigan, tandaan yung sinasabi ko. Ang professional na individual
or organization, hindi yan pupunta sa personal na issue. Sasagutin nila kung ano ang topic at sasagutin nila sa tamang pagsagot na nababagay din o related sa topic. Pag lumihis ng daan patungo sa pamimpersonal, ibig sabihin pikon. Ibig sabihin may bunga ang sinasabi ng kanilang binabatikos kasi nasasaktan sila. Wala silang pangontra. At kailanman ang personal na issue o pamimpersonal bilang tugon sa mga lehitimong issue, wala po yan. Kababawan yan. Admission ng pagkatalo. Admission ng pagkapikon yan. Tandaan nyo. Ang tagal ko na po sa broadcast industry sa pagbabantay sa mga political issue, maging pribadong sektor. Yan po yan. Common sense lang eh. Hindi naman ho kinakailangang nasa media ka o vlogger ka. Malalaman mo, pag binabana sa level ng personalan ng issue at kung sino nag-umpisa nito, yan ay pikon. Yan ay walang argumento. Mababaw. Kababawan yan. Kaya ginajustify ko na si Attorney Castro bilang Communication Undersecretary, nanalo na dito. Yung kanyang trabaho sa loob lang ng ilang araw pa lang ay naipakita na hindi nagkamali ang Pangulo na siya ilagay dyan, hindi nagkamali ang Pangulo ng taong kanyang pagkakatiwala ang sumagot sa mga fake news, sumagot sa mga atake ng mga Duterte at iba pang mga kritiko or tinatawag nating anti-Marcos. Yan po yan. Maging professional lang po ang pangunawa at pakikinig, maintindihan nyo ang sinasabi ko. Huwag po niyong ibaba sa level nila na namimersonal at mababaw, siguradong hindi nyo maintindihan ako. Pero kung inyong uunawain ano ba ang issue, saan ba nag-umpisa ang mga atake at paninira, maintindihan nyo, tama lang ang Malacanang. Naging defensive sila dahil sobra na, tama na, enough na ang 2.5 o halos 3 years na nabatikos ng mga Duterte at ng kanyang kaalyado. Kaya itong pagdating ni Castro bilang tagapagtanggol, nasa defensive position sila dahil nasa gobyerno. Ibig sabihin, dumepensa sila sa matagal ng paninira. Ito namang mga umaatake at naninira, nabuko sila. Wala na silang pangontra ngayon. Naubos na yung kailang isyo, kaya ang kailang ginagawa, personalin si Castro. Pati yung mga lumang nakaraang buhay nito na wala pa sa gobyerno, inilalabas na nila. Yung mga video na nagagalit daw si Castro at kung ano-ano pa. Pinersonal lang nga. Baya, sabihin mo ba namang BO-BO? Sabihin mo namang walang alam? Ay personal yon. Yan ang sinasabi natin. Napakababa ng level ng kampo nila. Alam na ninyo yon. Di ba? Please like and share. Pakinggang mabuti ang sinasabi para maintindihan. Pasintabi na po. Alam kong matatalino kayo lahat ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Dahil tayo naman talagang magmamalasakit ng totoo. Huwag gumaya sa mga makapili. Dahil ang Pilipinas ay pag-aari ng Pilipino.